Happy Sabbath sa amon nga mga kauturan, sa mga nagkalain-lain nga mga kaiglesia-hanan nga nagapamati kag nagatanaw sa sining aton nga Sabbath School lesson review. Again, we would like to thank the West Visayan Conference administrators, especially sa communication director, sa kay Pastor Swalog sa paghatag sa amon sa kagayunan nga The Adventist Academy Iloilo. Ang eskwelahan amo ang makahandle sa aton Sabbath School lesson review for this quarter, knowing that our lesson is focused on the Adventist or Christian education. And this Sabbath review, we are so happy that may ari kita nga upod dire kag ang aton nga upod subong mga kauturan kag amon mga kabyanan amugid ang aton nga pinalangga nga principal sa aton nga eskwelahan diri sa Adventist Academy Iloilo. And let's welcome sa sining pagtuon naton si Mrs. Bilden Sabino. So Ma'am Bong, we call her, fondly call her Ma'am Bong. So this is I think the easiest and comfortable way sa samtang ga-discuss I just call her Ma'am Bong. Ma'am Bong, welcome gid sa aton nga programa sa sining Sabbath School lesson review. So, sa hindi pa kita magasugod sa aton nga pagtuon sa sining takna, ginaagda ko ang tanan nga magaduko kita sang aton nga mga ulo kag magapangamuyo kita sa sining aton nga pagtuon. Let us pray. Our Heavenly Father, this moment, Lord, we come to you to thank you and to praise you for this opportunity to review our lesson. And we know, Heavenly Father, that this lesson, we will not be able to understand it unless the Holy Spirit will guide us and will open our minds. And so, dear Holy Spirit, this moment we ask and we humbly pray that we will come into our lives, come to the lives of our listeners, to our brethren in different places, so that we will have an understanding of our lesson study. Thank you so much, Lord, for hearing and answering our prayers this time. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so last Sabbath, we discussed and we review the introduction of the education, especially at the Garden of Eden. So this week, ato naman nga pagatun-an ang nahanungod sang family. So, buot silingon, sang primero gid, in-establish ng Ginoo ang education dito sa Garden of Eden, pero magakadto pagikita sa mas detalyado nga pagtuon nanungod sang education nga gin-establish sang Ginoo. So, this is now referring to the family dito sa Garden of Eden. But before that, sa sininga morning mambong, aton nga basahon anay aton nga key text nga makita naton sa Proverbs chapter 1 verse 8. So if you have your Bibles with you mga kauturan, pwede gid ninyo mabuksan inyong mga Biblia upod sa amon diri kag aton ini basahon. I'm reading the New King James Version. Proverbs 1:8 says, "My son, hear the instruction of your father, and do not forsake the law of your mother." So sa sining nga teksto mga kabyanan mga kauturan makita naton nga ang disenyo sang Ginoo when it comes to education, may kabahin gali mambong ang nanay, ang tatay kag ang mga kabataan. So amo ni siya ang ginhatag nga modelo o kon example dito sa balik kita sa actually sa Garden of Eden, the first family. Kung atong tanawon, do wala gid kita makita o mabasa mambong nga mga madamo pa nga mga let's say explanation or story about family dito sa book of Genesis, especially sa chapter 2 and 3. Wala gid kita sing mas detalyado nga mga sugilanon, pero may ara nga mga principles nga makita naton dito nga nagatudlo kung ano ang education nga nag-start dito sa family. So, ang Garden of Eden amo ang place sa ginatawag naton nga ila pagtuon suno sa atong pagtuon sa nagligad. Kag mambong ginatudlo man diri sa aton nga leksyon nga ang ining aton kabuhi gali
ang aton nga life is already a school. Yes. Okay, it's a school already. But then, we will go to this ideas nga ginatawag naton nga family. So, si Adan kag si Eva, amo ang pinakauna naton nga mga ginikanan. Gintagaan man sila sa Ginoo sang kay gayunan nga mangin magtutudlo, teachers. So, ang Ginoo amo ang pinaka-labing una nga magtutudlo, kag ang aton nga unang ginikanan, si Adan kag si Eva, amo man ang nahuna nga mga teachers naton. Sang natao si Cain. No, sang natao si Cain. Ang family unit nihimo nga heart of human education. Halin sa sadto nga adlaw hasta subong. But silingon, kung may ara ka ng anak, ikaw ang magtutudlo gid sa imo nga bata. And children learn about Christianity, Christian doctrine, values, kung ano pa nga mga gusto naton itudlo within the family. So they learn about loving God and accepting Jesus as their Savior and friend. So muna siya ang nakita naton nga pagtuon naton subong. Pero mambong tanaw naton sa sining nga study naton. How about sa kay Jesus Christ? Si Jesus Christ may ara man bala nga family? Can you share us about sa sining pagtuon nanungod sa kay Jesus and sa iya nga family? Okay. Happy Sabbath, mga kauturan, kag mga tagapalamati sa sining agahon, sa sining lesson review, and I'm happy to be part of this program sang aton nga conference, kag sa nasiling na ni Pastor kaina nga it is our privilege nga kami mangin part sang sining program sang WVC, especially sa sining quarter nga ang aton nga emphasis is about education. So ang ginpamangkot ni Pastor nga about sang family ni Jesus. As we all know nga si Jesus natawo siya sa isa ka virgin nga babayi. So meaning sang natawo si Jesus diri sa kalibutan, may gid siya nga pamilya niya. So may mother gid siya. May mother gid siya. Nga kung sa diin daw ang natural gid, no? Ang lain lang abi nga siling virgin lang si ang mother niya si Mary, pero nag-ano gid siya halin sa womb ni Mary. So ang aton pastor nga ano diri sang siling family ni Jesus is sa aton nga lesson nga si Mary gid ang ginpili sang Ginoo nga mangin iya nga mother. Kag nga si Joseph amo man ang napilian nga mangin father ni Jesus. So sa aton nga lesson na balaan naton nga ang kinaiya ni Mary, no? Kag ang kinaiya man ni Joseph amo ang nagdunong gid, no, sang mga main gid nga rason kun nga ang ginpili gid sila nga parents, in which nga sa subong amo na ang kinanglan nga matun-an naton nga kita nga mga parents. Nga si Joseph, according sa Matthew 1, 18 to 25, and chapter 2, verses 13 to 15, 19 to 23, kung basahon nato na mga kauturan, nga ara dira ang karakteristik ni Joseph. Nga nagasiling, si Joseph, isa gid siya ka-righteous, kag obedient nga pagkatao. So, ang iya nga karakteristik nga matutom siya, no, kag ara na sa iya nga daan ang pagka matinumanon, no. So amo na ang nag-qualify sa iya nga mangin father ni Jesus. Okay? Kag si Mary naman dara na record sa Luke 1:26 to 38 kag 46 verses 46 to 56 na si Mary isa ka spiritual, no? Maalam siya, intelligent. Okay?
And then, obedient, isa ka mapinaubuson, no? Humble, kag mabinuligon nga pagkababae. So, makita naton nga ang characteristic man ni Mary, no? Nga kinanglan aton man nga mangin modelo as parents nga kung nga sila gid ang ginpili ni Jesus nga mga parents. Kag especially ang ilang ang ilang spiritual life, no? Spiritual life. So I think amo na pastor ang gid nga both of them were really upright people, no? Sila gid mag-asawa, hindi lang nga sila nga isa lang si Mary kag pero both of them are really righteous and upright people. Kung nga nga sang natawo na si Jesus kag sang ara na siya nga kabalo na siya mag-learn sila gid amo gid ang nag-educate kay Jesus, no? So sa aton pa mambong tungod sini nga mga attitude, mga character na qualify gid sila yan, no? Qualify gid sila. Oo. Gani nga tudloan Manila mangin kung sa ano pa mga kauturan ang aton pagkaginikanan amo gid ang kinahanglan nga mangin model sa aton nga mga kabataan. Gani nga si Jesus nangin obedient siya, it's because nga nakita niya sa iyang mga parents nga ara nang daan ang kinaiyang nangin obedient sila, nangin faithful, nangin righteous sa Ginoo. So bali dako gid siya ma'am ang dako ang role sa mga ginikanan, no? Sa pagpatubo sa mga kabataan. Kay ginatan-aw sa mga kabataan ang ginikanan. Ginatan-aw gid. Gani nga siguro amo ni ang family ni Jesus, no? Sang ari di siya sa kalibutan nga gin niya sang Ginoo nga mangin example man sila kay tungod nga si Jesus ang iya tuyo gid nga mangin he lived a life here on earth to be an example. So bisan sa iyang family pa lang nangin example na si Mary and Joseph as parents to educate si Jesus. Okay? So about naman sang aton nga family subong pastor. Yes. No? Sa aton naman subong nga family in which nga ang ginasiling nga kun ang aton nga mga pamilya mangin example, no, kag mangin modelo ang aton nga mga pamilya, ang aton nga society, aton nga community mag-blessed gina sila. Gani nga ang aton nga structure subong sang aton nga pamilya naman pastor, no, nga ginasiling sa Ephesians 5:23 about sang role sang father. No? So ara dira pali na siya nga passage gasugid kun ano ang himuon sang tatay, kung nanay o kung ginikanan kag mga kabataan. Kag mga kabataan. Sige. Okay. So siling diri sa Ephesians 5:23 nga for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. And sa verse 25, nagasiling, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it. So, diri pastor, nga sa teksto nga ini, no, gid, nga, ang tatay, the father, is really the head of the family. Nga gin-compare siya sa Ginoo nga being the head of the church, no? So kadako gid sa Galiya pastor ang responsibility sang father, sang tatay gid. That's gid ang gid. Kaya gina-compare gid siya ang mga tatay sa kay Jesus gid as the head of the church. Gani nga kun head of the family ka, dapat mangin responsible ka gid, no? Mangin responsible ka gid nga mag-represent gid kay, di ba pastor, ang ginasiling nga, ang mga father is the priest of the family. Yes, ma'am, exactly. That's true. So meaning, kung priest ka sang family, ikaw gid ang
Pangulo. Yes. sang spiritual nga atmosphere sang family. Yeah. Okay? So, sa aton nga mga tatay, no? May pakuntani nga nagapamati kamo, nga kinanglan mabatsyagan ta gid. Kung ano gid kadako nga responsibilidad ang ginahatag sa inyo sang Ginoo nga mangin head of the family as Christ is the head of the church. Yes. Okay? Pero kung tanawon natin subong ma'am daw naglain no ang senaryo instead nga ang mga tatay amo ang head of the family. Nagbaliskad no ang mga nanay na, pero this is a good reminder sa sining nga morning nga fathers kita gali nga mga tatay amo gid ang pangulo sa aton panimalay. Hindi gid pwede nga ang nanay magano kay nga ang siling diri sa ang aton nga verse no nga ang mga wife may ari diri sa ang wife kinanglan mangin mag-submit gid ya sa husband. Sa husband. So hindi gid siguro pwede nga ang mga mother amo gid ang maghari-hari sa pamilya, sa pamilya. Yes. So kinanglan nga ang mga father amo gid mag-exercise gid ya. So ang mga family worship kinanglan ang tatay amo gid ang manguna kag kun anuman ang pinaka-importante gid about ang spiritual nga education sang mga kabataan nga mangin mag-represent sila sang character ni Jesus ag ang mga father amo gid ang makit-an sa ilang pagka-model sang character ni Jesus sa ila balay. Naman sa mga mother naman niya pastor kay ang gani nga kaina nagsiling ka nga daw ang liskad ang it's because ang mga mother amo gid ang naga-care abi sa mga bata, sa mga kabataan. So ang bisan pa sang pagtuga no ang sang first parents naton si Adam ang ginatag gid diya sang Ginoo sa iyang nga role is to provide for the family. So amo na nga daw kapangita gid sing paagi nga ang mga tatay nga magka-provide sang ila needs sa mga kabataan. So ang mga nanay usually amo gid ang nagatatap sa mga kabataan. Okay? So ang mga mother naman no, sa ato naman nga mga nanay, ang ato naman nga responsibilidad is ang train no, pag-train sa mga bata sa ila being responsible sa ilang mga character, sa mga kinaugali, no, ang mga temperament sa aton nga mga kabataan. So amo nagali pastor nga kun ang kita nga kami nga mga nanay, kun sige lang kami pangaki ang temperament nga so hindi gid gali maayo, no, mga kauturan kay ang temperament sa mga kabataan ara gali gina gid sa mga mothers. So, posible gali mambong nga kung ang imo bata makigon, pwede naton matudlo sa nanay, no? Nanay. Ang nanay, ang mugid ang oo. Gani nga, pastor, ang aton nga is, hindi nga siling ang pag-educate naton sa aton mga kabataan, paghatag naton training sa mga kabataan, hindi nga, lain ang tatay, lain man ang nanay. Kinanglan nga kita nga mga ginikanan will work hand in hand. Both of us parents nga mag-educate gid sa aton nga mga kabataan. So may harmony, may harmony sa tatay kag sa nanay. Oo. Gani nga amo gid nga sa Deuteronomy, no, sa Deuteronomy nagasiling dira nga ang aton nga itudlo sa aton nga mga kabataan, no? Sa Deuteronomy 6 verses 4 to 9 nagasiling gid dira nga, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. And thou shalt teach them diligently unto thy children." So, amo ginigali, pastor, ang ginalayggay sa aton nga mga ginikanan. No? Ang paghigugma naton sa Ginoo above the first no and foremost nga commandment gid is itudlo gid naton sa mga kabataan.
ang ginasiling pagani diri nga sa aton nga mga pag-istorya naton when we talk to them kag kun magpungko kita no bisan maglakat kita kag kun naghigda kita amo gid gali pastor ang aton gali gid siya nga ano nga itudlo sa mga kabataan ug silingon nga ang aton gid nga kinahanglan no nga mga ano sa aton nga mga kabataan is about sa Ginoo gid no kag ang ano ni and siling pagid diri sa verse 8, and thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. Kag sa verse 9, and thou shalt write them upon the post of thy house and on thy gates. So, ay mga kauturan, I hope nga ini aton nga leksyon for this Sabbath and for the quarter ka-remind gid sa aton pastor. Yes. Kung ano gid ang aton role as parents to educate our children in the knowledge of the Lord. No, kag kung ano ang aton nga mga buluhaton sa aton balay, ninanglan gid nga ang Ginoo mangin center gid sang aton nga pag ginawi sa aton nga family. Kag ang ano diri pastor nga gasiling crucial gid gali no ang aton nga education sa aton nga mga kabataan sa halin pa sang gamay hasta gid sila sa mga teenage nga ano na. So amo na nga kun mag-adult na sila, they have their own ano na siya nga freedom of choice na sila. Pero amo na nga masiling amo na siguro pastor nga kun masiling kita nga ang na-train man sila sa mga bata pa sila pero pag adult nila nga ang kung kaisa lain ng ilang direction yes. is because they have already their sa freedom of sa during the adult. Pero ang aton gid nga is kung halin pa sa gamay kinahanglan gid no nga aton gid nga So ang akon gid last nga pastor nga muna mga ginikanan no nga sa aton nga aton nga leksyon nagasiling nga kita nga mga parents ang mga first teachers. Yes. No, di ba? Mga first teachers. We are the first teachers. Kaya ang family amo ang aton place of education. Place of education. So, pero kung mag-abot na sila sa school age, no? Sa school age pastor. Nga kung sa diin most of the time ara na sila sa school. Yes. Gani nga ang akon lang mga ginikanan nga kanami gid kun ang aton nga gintudlo sa aton nga mga kabataan sa aton nga balay sang pa sila kag abot sa school age may ara ginatawag nga follow up gid no kag may siling ang choice naman sang aton nga eskwelahan no sang aton nga mga kabataan nga kun sa diin nga makaano kita sa eskwelahan nga kun sa diin man nagatudlo man sang paghigugma sa Ginoo sa mga espirituhanon nga butang no mas pagid giro mga kauturan no nga may ara nga continuity yes sa education mga ni pero amo na siya pastor no ang aton nga family subong kinahanglan itugyan tagid sa Ginoo kay ang aton kag kita nga mga ginikanan aton nga role as nga ikaw father kag mother nga maanuhan gid naton sa aton nga pamilya para nga ang aton nga pamilya mangin a little heaven here on earth. Yes. No, kag ba-preparar gid kita hasta upod sa aton nga mga kabataan na kung mag-abot ang Ginoo ready gid kita tanan. Thank you gid Mambong no. So kita naton diri sa gin-share ni Mambong biblically speaking gali ma'am may ara kita nga biblical model sang kung ano ang role sang tatay, yes. kung ano ang role sang nanay, kung ano ang role sa mga kabataan. Yeah. Kag sa ginsiling to ginanay Mambong ang ining education naton sa family aton gini siya padayunon i-continue naton siya by choosing an Adventist education Adventist institution in which kung tanawon naton mga kauturan kag mga kabyanan nga ang gintudlo dito halin sa Deuteronomy chapter 6 nga
tudlo sa ila ang Dios halin sa ila pagkabata kung nagapungko, nagatindog, kung nagalakad ka o kung nagatulog ka. The same ni siya actually nga ginatudlo sa aton nga mga eskwelahan. Yes, No? Pastor. Amo na nga we encourage kidya nga kung possible after nga na-establish na ang home training sa sulod sang balay, kag magpili kita sang school, inang eskwelahan nga maka-continue, maka-follow up sang gitudlo sa mga ginikanan. So amo na nga may learning continuity. So sa education nga may ara na nga learning continuity. Kay wala man pastor naga-untat ang aton nga ginasiling nga learning, Yes. kag ang aton nga education wala gyud nagauntat. So amo na mga ginikanan nga ara dira subong, this is your chance to really take note sa sining pagtuon naton nga ang aton education nag-start sa family kag nami hindi gyud siya mautod, you bring them to our Adventist institution. So we have here the Adventist Academy Iloilo actually nga maga-cater sa sinang need sang aton. Amo ni ang reason sang existence naton sa school nga ari diri para nga mapadayon naton hindi to siya mabutangan sang gap no ang aton mga kabataan. So ang aton nga family today actually dako gitani ang iyang ang factor no dako gid ang factor sang kada family subong sa pagpanumbalik sang disenyo nga ginhatag sang Ginoo. So mo to ginhatag ka ni Mambo nga si Joseph may mga quality nga ara siya amo ni ang dapat nga quality sa mga tatay. Si Mary may quality man nga amo ni dapat ang quality nga ara sa mga nanay. Kag kun ini siya mahimo sa sulod sang panimalay, I tell you mga kauturan namon nga education will really take place. Education will really take place. Kag dugang pa diri mga kauturan, ang sa education ara agid ang ginatawag naton communication Mambo. Communication. Same sa relationship, no? Maka-establish kita sang relationship kung may communication. Kay bisan pa gani ang mga apa naga-communicate na sila mo. So sa relationship may communication, sa family ang communication isa gid sang mga bagay nga dapat naton i-develop. Amo na nga ang tatay, kung mahipuson ang mga tatay, this time kinahanglan maghambal gid para nga maka-istorya gid sa mga kabataan, no? Maka-istorya gid. O mga nanay, kaya natalupang na naton ang mga nanay, do amo permiga communicate, no? So sa gid siling na kagina, the father is the head, so ang father amo ang bali ang do nagaguide sa mga communication. There will be an organization gid na dapat kina-develop sa sulod sang family. Kay it will be chaotic. Sa sulod sang classroom Mambong, dapat na organization. No? Ang teacher naga-communicate sa mga estudyante kay isa sa mga problem naton subong sa new normal naton Mambong, ang communication. Pag hindi gani maka-communicate, ang learning do hindi naton mapasiguro sa mga kabataan. Correct. So amo na nga sa family, within the family, kinahanglan naga-communicate gid. No? Ang mga tatay. Kanami gid actually tanawon nga ang mga tatay naga-communicate sa mga bata naga-communicate sa mga ginikanan. Kag isa sang natun-an nakon diri sa atong lesson Mambunga, naga-question ang madamo nga mga Christian parents nga gintudloan man sila sang doktrina ang mga kabataan nga pagdalag ko nila naglisa man. Do amo ginang pinaka mga question. Pero may mga pamangkot gali ginikanan nga dapat naton sabton sa aton kaugalingon. Ano ang aton attitude kung wala kita nagatudlo sang doktrina sa aton mga kabataan? Anong makita sa mga kabataan? No, amo na siya no. Paano kita magtudlo sila? Nagapangakig bala? Yes. Amo na pastor ang ginaano sa aton lesson about ang the way we communicate. Yes, the way we communicate. Nga kung kisa sa aton nga pamilya, nga kung kita nga mga ginikanan, magasigil lang kita kapangakig sa aton nga mga kabataan, aton nga mga sala lang balas ang mga bata na mo ang tapos mga aking na dayon. So amo na nga ang gina-remind sa aton is kung mag-communicate kita kinahanglan with love diya sang ano ya. Hindi with inang anger and irritation. Amo ni nga amo na mga ginikanan niya. Masilang ginatudloan man nato sa Biblia. Pero how do we teach them about the Bible? Ano ang aton pamaagi? No? Base ang Biblia nato niya, okay ang aton pa-explain, pero ang aton nga attitude sa ila, hindi nila makita. No? Lain. So, may miscommunication nga matabo dira. Okay. We teach them about a loving God, pero hindi nila makita nga loving. Though may misunderstanding, may miscommunication. So, amo na siya ang
dapat inhimuon sa aton nga mga ginikanan. So katahom sa aton nga lesson, ma'am, do pwede gid palawigon pero our time will not really permit. But then let me just share this closing paragraphs and statements from the writings of Ellen White from the Book of Education, page 283. That the work of cooperation should begin with the father and mother. So nag-start din siya sa father kag sa mother in the home life. So amo na siyang family. Dira siya nag-start ang training. Ang education starts at the family. In the training of their children, they have a joint responsibility. Sa aton pa hindi pwede nga bangian. No? Dapat ang duwa nagabuligay gid, ang tatay kag nanay, and it should be their constant endeavor to act together. Now, there's a strong statement here, following the statement na ginbasa nakon. Parents who give this training, ining mga parents nga nagahimo gid sang ilang nga responsibility are not the ones likely to be found criticizing the teacher. No, ang mga ginikanan nga naghimo gid sang ilang responsibility, maiwat gina hindi gina sila mag-criticize sa teacher. You know why? Because they understand sang role sang teacher. Yes. So amo na siya mambong subong. Actually, if you try to look at our surroundings sa aton sa mga FB, kita naton mga ginikanan naga-criticize gid sa mga teacher. Posible may kulang sa sinang panimalay, no? Mga kauturan, hindi ka mo masakit sini. This is pangpamukaw sa aton, actually. Nga kung may makita na kita gani nga damo nga mga bagay nga sala sa isa ka magtutudlo, let us look at ourselves. Ang tanawan natin. Siling diri, parents who give this training at kung naghihimog sa mayo are not the ones likely to be found criticizing the teacher. They feel that both the interests of their children and justice to the school demand that, so far as possible, they sustain and honor the one who share their responsibility. So, ilan na intindihan nga ang mga magtutudlo nag-share sang responsibility sa mga ginikanan. Kaya ang ano, Pastor, Yes, is, Mambong. na siling, education and redemption are one. Yes. Education and redemption are one. Isa lang gid sila. Amo gani nga ang role sang teachers nga ano gid, no? Naga-aid gid siya. Sang, iba sang redemption sang mga kabataan. Yes, tama gid. Gani nga importante gid ang role sa mga teachers. So, muna siya mga ginikanan. Kung tanaw naton, gisiling diri nga ang mga teacher amo ang naga-share sang responsibility naton. Sila ang kung saan pa nagapakigbahin. Pero ang understanding abi subong nga ang teacher amo ang may bilog nga responsibility, ang ginikanan amo na lang ang mag-share. Hindi na siya amo mga kauturan. So, I hope that our lesson for this week magabulig sa aton, no? Nga maintindihan naton nga ang education will start at our homes, no? Sa aton mga panimalay. Thank you gid, Mambong, no? May last words ka pa, Mambong. Okay. Ano pa gid, no, sa aton nga mga kauturan, no? Gini-emphasize gid ang family worship, Pastor. Yes, that's very true. Nga sa aton nga organization sang aton nga pamilya, no, nga ang kinanglan may ara gid kita sang permanent schedule. Regular schedule. Gid. Gani nga sa aton nga mga kauturan, no, hindi gid naton ni naiya pag i-neglect. Yes. No, ang aton nga ginasiling nga family worship. Kay sa dira gyapon, Pastor, no, ang pagsiling nga pagpungko kag pag sa aton nga mga kabataan is a way nga naga-communicate kita. Yes, tama. Kag nagatudlo sa aton nga mga kabataan sang Kay isa na, Pastor, sang mga gani na ang mga mga practices nga nadula na. Nga medyo nadula na siya, nadula nga masiling masako na kita. So wala na kita sang family worship. Pero ang aton nga lesson nagatudlo gid nga so isa sa mga paagi nga makatudlo kita sa mga kabataan about sang Ginoo is through our worship. Yes. So thank you gid, Mambong, sa sinano. Amo nang mga tatay gid, siling dire kita ang mga high priest, kita gid ang may role magpanawag sang worship. So don't forget our worship because during worship amo na siling nga may time kita sa pagtudlo. So ang education ara dira. Pero by the way, right after worship, it doesn't mean nga nag-stop ng aton nga part bilang teacher, naga-continue ina siya gihapon. So, thank you so much, Mambong. Yes, no? I hope na we had a very good discussion today and we will be looking forward sa mas madamo pa nga pagtuon naton sa aton nga lesson. So, to end,
pangabay ako sa atong mga kauturan, makabyanan nga magaduko kita liwas sa atong mga ulo kag pangamuyo kita. Let us pray. Madamo gid nga salamat amon nga Dios nga balaan ang amon nga una gid nga magtutudlo nga gintudloan mo kami nga mga ginikanan amo man ang magtutudlo sa amon nga mga kabataan. Now we understand that the family is actually ang first nga education nga dapat nga ma-experiencean sa amon mga kabataan. And thank you also for establishing Christian education, Adventist education, a good nga mag-follow up sang education nga nasugdan sa sulod sang panamalay. Kabay nga ikaw magapakamayo sa amon mga kauturan subong sa nagkalain-lain nga dog, kaupod man sa imong nga mga magtutudlo, mga teachers sa nagkalain-lain nga mga kaiglesiyahanan, sa mga nagkalain-lain nga duog, sa idalom sa sininga conference, kag ang amon mga pangulo sa sininga conference pakamayuhaman nga nagasuporta sa aton nga Adventist education. Salamat Ginoo nga ikaw gid nagpamati sa amon pangamuyo kag sa pagpakamay sa amon programa sa sinaton Sabbath School Lesson Review. Salamat Ginoo nga ikaw nagpakig-upod sa amon. And all these things we ask in the loving name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen. Thank you so much everyone. God bless and see you on our next lesson review.